Check, check. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. Oras na para ituon natin ang ating mga pansin sa presensya ng Panginoon. Pwede po bang bigyan natin siya isang malakas na palakpakan? Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kinikilala namin na kasama ka namin ngayon. At kinikilala namin na meron kang gagawing maganda sa aming kalagitnaan. Lalo na doon sa mga puso ay dumating dahil na uhaw sa iyo, Panginoon. Salamat sa gagawin mo sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na mangungusap sa aming mga puso, O Diyos. Kausapin mo po ang bawat isa, O Diyos. At yung mga kasama namin, Lord, na nasa daan pa, dalhin mo po sila rito na ligtas, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat bahagi ng gawain sa umagang ito. Higit sa lahat, ang iyong pangalan, ang nais naming maitaas at maparangalan, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay sumigaw ng Amen! Woo! Hallelujah! Sige po, gawin natin.
Yan po ang invitation ng Panginoon that still stands up to now. Pag may mabigat na dinadala tayo, may mga problemang dumadaan sa buhay natin, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Narinig nyo na po ba ang expression na heaven on earth? Dito daw sa daigdig ay merong langit. Saan ba yung langit na iyon? Where is that heaven here on earth? Kasi para sa mga mahilig mag-shopping, ang heaven sa kanila ay mall. Diba? Yung mga mahilig sa gambling, ang heaven sa kanila ay yung casino. Diba? Yung mahilig sa surfing, ang heaven nila ay Siargao. Diba? Heaven. Pero meron pong nagsabi, if there is a heaven on earth, it has got to be in the Christian home. Kung meron daw langit sa lupa, it has got to be in a Christian home. Ilan ang homes that we represent in this church? Ang daming family dito Garcias. Bernardos. Sister Ellen. Rosima. Bernardos nga. Sila Jed. Kunet. Santos, sabi ko nga. Yan, mga tunay na saint. Santos. Di ba? Torres. Dito pa. Genesis. Pauhay. Ito ang tanong. Ang tahanan po ba natin ay parang langit dito sa lupa? Kasi kung hindi tayo maingat, ang maraming tahanan parang impyerno sa lupa. There is a heaven here on earth. At ang sabi ng isang pastor, kung meron man, yan po ay matatagpuan sa Christian home. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayon. Meron po bang blueprint ang Bible? Yung plano? Para ang isang home ay maging Christian home? Meron po bang blueprint? Para ang isang home ay maging heaven on earth? Meron po. Marami ang mga Bible teachers na nagsasabi. Yung Ephesians chapter 5, 21, simula sa 21 hanggang chapter 6, 1 to 9. Ito daw yung blueprint ng isang tahanan na kung meron mang heaven sa earth ay yung Christian home na yon. Now, Ephesians 5:21. It talks about submission. Kasi si Paul applies the principle of submission as characteristic of the relationship inside a Christian home. Pagpapasakop. Yun daw ang application nito, ang principle that applies sa isang Christian home. Sa Ephesians 5:21, and further, submit to one another out of reverence for Christ. Pasakop daw tayo sa isa't isa sa loob ng tahanan dahil kay Kristo. Out of reverence for Christ, each one in the home should submit to one another. Magpasakop. Now, pag sinabi kasing pasakop, ang idea natin kaagad, inferior ako sa kanya, ako magpapasakop sa kanya. Kaya mahirap magsabit, magpasakop, kasi yun ang idea natin ng pasakop. Pero sa Bible, alam mo, ang isang translation ng submit ay respect. So pag nagpapasakop ka to another person inside your home, hindi ibig sabihin na mas mababa ako sa iyo. It simply submits when you deal with one another. Kung paano tayo makikipagtulong, makipag-isa or makipag-isa sa isang tao. You consider that person as somebody who deserves respect. Yun ang ibig sabihin ng submission. Kaya pag sinabi na Lord, pasakop kayo sa isa't isa, hindi ibig sabihin pababa ka sa Kanya.
respeto sa isa't isa. Okay? Yun daw ang principle that should characterize the relationship inside a home. Respeto sa isa't isa. Now, dito sa blueprint, nagsimula sa mga wives, sa mga asawa. Ang unang pinag-usapan ay ang mag-asawa. Tingnan natin kung ano sasabihin ng Bible tungkol sa mga asawang babae. Wives. Ephesians 5. For wives, sa mga asawang babae, this means submit to your husbands as to the Lord. Submit to your husband as to the Lord. For a husband is the head of his wife. Tandaan niyo yan. Husbands, we are the head, not the headache. Okay? Maliwanag yan. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Sarap pakinggan. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Sabi ng Bible. Hallelujah. There are two reasons kung bakit ang mga babae ay magpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Number one, the lordship of Christ. For wives, this means submit to your husbands as to the Lord. Because of the lordship of Jesus Christ, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Ang pangalawang dahilan, the headship of the man in Christ. Ang pagiging ulo ng lalaki sa tahanan dahil kay Kristo. For a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. Folks, ang bottom line nito ganito. Pag sinabi ng Lord, pasakop. The wife should submit to the headship of the husband in the home. Yun ang ibig sabihin noon. Kailangan kilalanin ng babae na ang ulo ng tahanan ay si lalaki. Kasi maraming tahanan na si Mister ang hindi ulo. Maraming tahanan, lalo na sa Pilipinas, si Mrs. ang ulo. Alam mo, sa isang pamilya, iisa lang ang ulo. There should only be one head. If there is more than one head, listen to this, it is devilish. Bakit? Tingnan mo sa Revelation 13:1. Then I saw a beast rising up out of the sea. It had 7 heads. When there is more than one head in the home, it's devilish. There is only one head at home. Ganito po ang wisdom nito. Kung bakit ang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa. If the wife submits herself to Christ and His Lordship, she will have no difficulty submitting to her husband. Alam mo, ang asawang babae na nagpapailalim sa Lordship ni Jesus Christ, hindi siya mahihirapan magpasakop sa kanyang asawa. Ulitin ko yon. Ang babae, asawa, kung siya'y nagpapasakop kay Jesus Christ, hindi siya mahihirapan magpasakop sa kanyang asawa. Because as the wife submits herself to her husband, she is only doing that as an expression of his submission to Christ. So, hindi ibig sabihin, inferior siya sa asawa. Nagsasabit siya because he is expressing the Lordship of Jesus Christ in her life. Dahil nagpapailalam siya kay Jesus Christ, madali sa kanya magpasakop sa asawang lalaki. Kasi expression yan ng pagpapasakop niya, Panginoon, hindi yan expression ng ako mas mahina sa iyo, mas mababa ako. Hindi.
Expression niya na ako'y nagpapasakop sa Panginoon. So when a wife submits to the Lordship of Jesus Christ, hindi mahirap sa kanya ang magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Hindi pa ako galit niyan. Sa verse 33, tingnan mo yung submission. So again, I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Yun ang ibig sabihin ng submission. Hindi ibig sabihin, inferior ako sa iyo. Mas magaling ka sa akin. Mas superior ka sa akin. Hindi. Respeto. When you submit yourself to your husband. At expression na kaya ako nagsasabit sa iyo kasi nagsasabit ako sa Lordship ni Jesus Christ. Kung maintindihan niya ng babae, ang dali magsabit. Kaya lang pag ang kaisipan ng misis niya, mas magaling ako dyan, mas matalino ako dyan sa asawa ko. Mas marami akong pera dyan, mas malaki ang kita ko, ba't ako magsasubmit sa kanya? Pag yan ang idea mo ng submission, mahirapan ka mag-submit. Pero kung idea mo ng submission, misis, ay nagsasubmit ako dahil nire-respeto ko siya at expression ko yan na nagpapailalim ako sa Panginoon. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Hindi ibig sabihin, wives, when you submit yourself to your husband, hindi ka na pwedeng mag-express ng opinion mo, ng pananaw mo sa mga family affair. Hindi ibig sabihin noon. Kasi kung minsan ang mga babae magagaling pa ang ideas kaysa sa lalaki. Sa totoo lang. Sa totoo lang. So, di ibig sabihin, when you submit yourself to your husband, wala ka ng karapatang mag-express ng idea mo, ng views mo sa mga family affairs. Hindi. Ang ibig lang sabihin ito, you go ahead and express your mind. You go ahead and express your idea about what is happening at home. Pero at the end of the day, the husband makes the final decision. Kaya pag sinabi ng husband, okay, ito na yung final decision ko. Mrs., yung idea mo masusunod. Sa kanya pa rin ang final decision. Sabi ng mister, alam mo sa bahay, my wife makes the minor decisions. Ako, I make the major decisions. Ay, yung mga kaibigan niya, alam na under siya. Kaya, ano ibig sabihin ng minor decision? Sabi niya, minor decision sa bahay. Bibili pa tayo ng kotse. Bibili pa tayo ng bahay. Lilipat pa tayo ng bahay. Saan mag-aral mga anak? Mga minor decisions yan. Misis ko ang gumawa niyan. Ako mga major. Ano ba mga major decision? Ang Russia ba? Aalis na sa Ukraine? Ang Hamas ba? Susuko na sa Israel? Folks, at the end of the day, wives, you go ahead and express yourself. May mga problema sa bahay kasi kung minsan magaling pa mga babae. But at the end of the day, the final decision has got to come from the husband. Pag nagkabululyaso yung decision ng husband, siya lang ang sisisihin. Lakas ng amen ng misis ko. Siya lang ang sisisihin. So wives, pakinggan nyo to wives. Gusto nyo ba na love kayo ng mister nyo? Pakinggan nyo to. If the wife respects her husband, if the wife submits herself to her husband, it will be easy for the husband to love the wife. Ulitin ko. Pag ang babae ay nagsasubmit sa lalaki, napakadali para sa lalaki na mahalin ang kanyang misis. Yan ang general rule. Siyempre may exception sa rule, no? May exception sa rule.
Pero generally speaking, yan ang idea. Ay, kasi kung ako lalaki, grabe magsabit sa akin ng asawa mo, paano mo naman hindi mamahalin yan? Paano mo hindi mamahalin yan? So wives, iwanan natin ang mga wives. Punta tayo sa mga husbands. Ephesians 5:25-30. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. And we are members of his body. Husbands, ito ang trabaho natin. Love your wife. As Christ loves the church. Paano mo mamahalin ang iyong asawang babae kung paano minahal ni Jesus ang iglesia? Ay anong pagmamahal ni Jesus sa iglesia? Just as Christ loved the church. Paano? He gave up his life for her. Husbands, when you love your wife, love her sacrificially. Ang dami mong sacrifices na gagawin para maipadama mo ang pagmamahal mo sa asawa mo. Love her sacrificially. Don't behave like a dictator sa loob ng bahay. Lalaki, husbands, kung mamahalin mo ang iyong asawa, ito yung mga bagay na dapat i-accomplish mo according to our reading number 1. To make her holy and clean by the words that you use on her. Mga husband lalaki, ingat tayo sa ibinibitiwan nating salita sa ating asawa. Kasi maraming lalaking asawa, ang sakit magsalita sa kanilang mga asawa. Dapat ang lumalabas, sabi ni Sir Elim, dapat ang lumalabas sa bibig ng asawang lalaki ay mga kataga lang that would edify, lift, iangat, i-encourage ang asawa. Ay ano? To make her holy, holy set apart. In other words, the way you treat your wife ay parang set apart siya, parang kakaiba siya sa lahat. Parang Chinaware. Kakaiba sa lahat. To make her holy and clean by the words. Husband, ingat tayo sa mga salitang ginagamit natin sa ating mga asawa. Kasi, nako, kuminsan nasasakit ng lumalabas sa bibig natin. That's one thing that we should accomplish. If we are to love our wives, ingat sa salita na lumalabas sa ating bibig. Kasi may mga salitang galing sa husband na nakakasugat. Nakakasugat. Kailangan make her holy, set apart. Iba itong asawa ko. Especially itong asawa ko. Kaya lahat ng bibitiwan mo sa bibig ay mga bagay lamang, mga kataga lamang that would encourage her, lift her up. Huwag mong mamaliitin ang iyong asawa. Pangalawa, to present her as a respectable person. Kung gusto mo siya maging ka-respeto, ikaw ang unang magpadama ng respeto sa iyong asawa. Kasi kung wala kang respeto sa asawa mo, yung ibang nag-uobserba sa relasyon ninyo, mawawalan din ng respeto sa asawa mo.
Ang unang dapat magrespeto sa asawang babae ay ang lalaki. Yan ang pangalawang dapat i-accomplish niya. Una, encourage siya sa mga bibig, sa mga lumalabas bibig. Pangalawa, ayun, i-present mo siya as somebody who is respectable by your respecting her. Parang others will respect her. Pangatlo, to love her as you love yourself. Love your wife as you love yourself. Kasi when you love your wife, you are loving yourself. Bakit? Isang katawan na lang kayo eh. Isa na lang kayo. Kaya pag nilove mo siya, para mo nilove ang sarili mo. By the way, how do we love ourselves, husbands? How do we love ourselves? Number one, we want to be respected. Di ba, mga lalaki? Di ba gusto natin, respetado tayo? Ayun, respetuhin mo asawa mo. Love your wife as you love yourself. How do you love yourself? You want to be respected. Hindi yun din ang gawin sa asawa mo. Siguruhin mong respetado ang asawa mo. Simula sa iyo. Pangalawa, we want to be happy. Husbands, hindi ba gusto natin maging masaya? Ay, ganun din ang gawin mo. Don't cause your wife to be sad. Huwag mong bigyan ng dahilan para ang iyong asawa ay maging malungkot. You love yourself. How do you love yourself? I want to be happy. Love her as you love yourself. Make her happy. Make her happy. Kaya ako noon, nung umpisa, mag-asawa kami, araw-araw. Pag uwi ko, may dala akong bulaklak. O, ginagawa niyo ba yung asawa? Bulaklak. Yung ba nahuli, tinigilan ko eh. Hindi ko alam, nakakatawa pala yung chicharong bulaklak eh. You want to be happy? Love her as you love yourself. I want to be happy. I will make her happy. You want to look physically good? Diba? Mga lalaki, we want to look physically good. Ay, ganun din. Provide her with what she needs to look physically good. Di ba? Oh, ma, ano mga binili ko na sa iyo? Di ba? Huwag mo nang sagutin. Baka mapahiya ako eh. You want to look physically good? That's how we love ourselves. Make her physically good. Provide for the things that she needs para maging maganda naman ang itsura niya. So the way you love yourself, you love your wife. Because when you love your wife, you are in effect loving yourself. Hallelujah. Kanina sabi ko, if the wife submits herself to her husband, she will make it easy for the husband to love her. Ngayon, nasasabihin ko, if the husband loves his wife, he will make it easy for the wife to submit to her. Did you get that? Mga lalaki, gusto mo bang respetuhin ka ng asawa mo? Gusto bang magsabit sa iyong asawa mo? Mahalin mo para madali sa kanya na respetuhin ka. Pakinggan niyo itong itsura na ito. Ay, itsura. Istoryang ito. Ewan ko kung nailagay ko dyan. Okay. A woman was married to a man whom she didn't love. The husband made her get up every morning at 5. Kumising ka, alas 5. Sabi ng asawang lalaki, cook his breakfast and serve it at 6 o'clock. Hindi 6:30, hindi 5:30, 6 o'clock. He made her wait on him. Habang kumakain ako, maghintay ka dyan kung anong mauutos ko. He made her wait on him and was exacting in his demands on her time. Her life was made miserable. Miserable yung misis. Trying to satisfy the request of her husband. Finally, praise the Lord, the husband died.
Impyerno yung dinadanas ng babae. Sobrang abusado itong lalaki. After a few years, she married again. Nag-asawa ulit. This time, she married a man who really loved her and made her feel special. Kakaiba itong pangalawang asawa niya. Mahal na mahal siya. Feel na feel niyang special siya. Whom she really loved. Kaya mahal na mahal niya. One day, while clearing out old papers, nag-aayos, naglilinis, she came across the strict set of rules her former husband had written out for her to obey. Yung asawa niyang una kasi may listahan ng mga gagawin. Gising ka sa umaga, blah, 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 blah. Aba, ngayon may pangalawang asawa na niya, na mahal na niya. Sinisilbihan niya. Nakita niya ito. Binasa niya uli. Carefully, she read them over. Get up at 5 a.m. Serve breakfast at 6 sharp. On and on, she read. Then she stopped and thought and realized that she is fulfilling every single one of this to her husband. Sandali, lahat ito ginagawa ko sa asawa ko ngayon. But she had not realized it because this time she was doing it for love's sake. Noon ginagawa niya sa unang asawa niya, pero miserable siya. Pinipilit niya lang ang sarili niya dahil abusado itong asawa. Ngayon, ginagawa niya rin. Pero enjoy na enjoy siya. Kasi mahal na mahal siya ng asawa niya. Mga lalaki, gusto niyo bang mahalin kayo ng asawa niyo? New ha? Hindi nung ibang asawa. New. Gusto niyo ba? Merong mag-asawa. Tuwing umaga, paalis ng mister ng office. Kapitbahay nila mag-asawa din, paalis din ng mister. Hinahalikan ni mister si Mrs. Ito naman siya, hindi nagkahalik sa Mrs. Sabi na Mrs. Kakaingit sila, no? Sana gawin mo rin yan tuwing umaga. Sabi niya, gusto mo akong bugbugin ng mister niya? Folks, yan ang sikreto, mister. You want your wife to submit to you, to serve you, lovingly love your wife. Wife, you want your husband to love you, submit to your wife. Punta tayo ngayon sa mga anak. Yan. Punta tayo sa mga anak. Children, obey your parents. Ito kung dahilan, because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Fifth commandment yan ng 10 commandments. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Merong 4 na reasons why children should obey their parents. Children, nakikinig ba kayo? Okay, good. Number 1, children, why should you obey your parents? The first reason is because you are Christians. Ayan o. Children, obey your parents because you belong to the Lord. Because you are a Christian. Kung Kristiyano kang anak, you're expected to be a good child at home. Simple. You're a Christian, you're supposed to obey your parents. Wala na ibang dahilan. Dahil Kristiyano ka, you're supposed to obey your parents. Number 2, reason why you should obey your parents, because obedience is right. Tama lang. Tama ang ginagawa mo pag ikaw ay nag-obey. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Alam mo, sa nature, merong inordain ang Panginoon na kaparaanan sa, ano nga ba sa Tagalog ang nature? Kalikasan. Sa kalikasan, God has ordained
a law where the children are supposed to obey their parents. Napaka-logical itong kaparaanan ng Diyos. Since parents brought the child into the world, sila ang nagdala ng anak, and since they have more knowledge, mas may alam ang parents, they have more understanding than the child should obey them. Does it make sense? Sila ang nagdala sa iyo sa daigdig dito? Sila ang mas nakakaalam? Sila ang mas nakakaunawa? Dapat lang na ang children mag-obey sa kanila kasi walang kaalam-alam ang children. Yan ang order sa nature. Kahit ang mga animals sumusunod yan. Manood kayo sa YouTube ng mga animals. Pag baby pa, talagang sunod na sunod sa nanay. Hindi humihiwalay sa nanay. That's an order in nature. Kaya sabi ng Lord, yung mga magulang ang nagdala sa inyo sa daigdig na ito, mas alam nila, marami silang alam kaysa sa inyo, wala pa kayong kaalam-alam, mas marami silang pagkaunawa, dapat lang na sumunod kayo sa Kanya. Obedience is right. Obedience is right. Number 3 reason, children, why you should obey. Ano nga yung number 1? Because you are a Christian. Number 2, because it is the right thing to do. Number 3, because obedience is commanded. Dahil inutos eh. Inutos. Nasa 5th commandment yun. Sa 10 commandment. 5th commandment. Honor your parents. Anong pagkasabi doon? Honor your father and your mother. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Pangatlong dahilan, because obedience is commanded. Now, Pastor, hindi ba we are not under the law anymore? Hindi tayo napapailalim sa 10 Commandments? Opo. Kasi pinalaya na tayo ng Lord sa demand ng 10 Commandments. Ang 10 Commandments kasi nagsabi, sundin mo ito. Kung di mo ito sundin, hindi ka makakapunta sa langit. Ay dumating si Jesus. Grasya ni Jesus, sabi ni Jesus, hindi na ang pagsunod yan ang kaligtasan nyo dahil sa ginawa ko sa Kalbaryo. Grace ang ay bakit pa natin susundin yung 5th Commandment? Folks, hindi na natin yung susundin in terms of yun ang dahilan para tayo maligtas. Hindi na yun ang dahilan. Susundin natin because the righteousness of the law is still a revelation of God's holiness. Bakit natin susundin yung commandment? Hindi na tayo sa ilalim. Kasi yung hinihingi ng commandment, nagpapahayag pa rin ng pagiging banal ng Panginoon. Ay, ewan ko kung nakuha nyo yun. When we obey our parents, we are demonstrating holiness. Kasi yung hinihingi ng law, dating hinihingi yan, sundin nyo ako para maligtas kayo. Hindi na yun. Tapos na yun. Si Jesus na. Dahilan. Pero yung hinihingi niya na pagsunod sa law is a revelation of the holiness of God. So when a child obeys his parents, he is demonstrating holiness. Ipinapakita niya ang kabanalan, which is about obedience to God's law. Bahala kayo kung di nyo nakuha. It is commanded. Dapat tayong sumunod. Kasi inutos. Kasi, yung batas, kahit hindi na yun ang paraanan ng kaligtasan natin, ang pagsunod noon, nagpapahayag pa rin. Nagde-demonstrate pa rin ng kabanalan ng Diyos. Kaya pag sinusunod natin yung commandment ng Panginoon, we are demonstrating holiness. Yun, dinidemonstrate natin ang holiness. Pastor, ando na ako.
Pero may mga parents, na hindi ka mahal-mahal. Totoo ba yun? Naalala niyo yung sabi ko sa inyo, yung classmate ko? Sabi niya, I don't like my parents, but I love them. I don't like my mother, but I love her. Ayaw niya ng nanay niya. Kasi ang nanay niya ganun. Tuwing pupunta sila sa mall, bago umuwi yan, may mga nakakaaway na mga sales girl. Kasi ganun yung nanay niya. Kaya ayaw niya sa nanay niya. Ayaw niya sumabay sa mga malling sa nanay niya. Ayaw niya. She does not like her mother, but she loves her mother. Sabi niya, kung magkasakit ang nanay ko, kailangan niyang dugo. Hanggang huling patak ng dugo ko, ibibigay ko sa kanya. Pero I don't like her. Pastor, paano kung ang nanay mo, malaki ka na, may isip ka na, mali ang mga inuutos sa iyo? Di ba naririnig natin ang mga nanay na nagiging, pimp sa Tagalog? Bugaw. Nagiging bugaw sa anak nila. Pinapasok sa prostitution. O kaya doon sa yung ginagawa nila ngayon na pinagbibili ang mga picture na nakahubad. Marami dyan, nanay ang nagbubuyo sa kanila. Sabihin mo sa akin, Pastor, i-obey ko ba ang parents ko? Ay sabi ng Bible, honor your parents, i-obey ko ba siya? Folks, kung tayo'y nag-u-obey sa parents, yan po'y demonstration na nagpapailalim tayo sa authority. Okay? Nakuha nyo ba? Nagpapailalim ko sa authority. Pag mali na ang tinuturo at hinihingi ng parent mo, kailangang magpailalim ka pa rin sa authority. But this time, the ultimate authority, hindi mo na siya susundin. Kasi ang hinihingi niya labag sa kalooban ng Panginoon. And you don't want to obey him or her because you are submitting yourself to the authority. This time, hindi na authority ng parents mo. The ultimate authority. Pero, itong malaking pero, hindi mo na siya sundin. Mali. Mali ang hinihingi niya. But, kaya ang ganda ng sinabi ng Bible honor your parents. Kahit masama ang parents mo, you should still keep on honoring your parents. Pakinggan mo itong dalawang statement na ito. Yung isang anak, yun na nga, binubugaw siya ng nanay niya. Alam mo, sabi niya sa nanay niya, minumura niya ang nanay niya, hindi kita susundin. Kasalanan niyang pinapagawa mo sa akin, kailanman. Tinatakwil na kitang nanay kita. Yan ang una. Itong pangalawa, Nay, mahal kita. Magulang kita. Pero sorry, Nay, hindi kita masusunod. Kasi ang hinihingi mo labag sa kalooban ng Diyos. Mapapariwara ako. So, Nay, kahit mahal kita, sorry, hindi kita masusunod. Alin doon sa statement, ang naandun pa rin yung honoring your parent. Yung pangalawa. So pag mali yung parents, you may disobey your parents because you are submitting to the higher authority. But you don't lose giving honor to your parents. Wala ka pa rin karapatang murahin ang nanay mo, magulang mo. Andoon pa rin yung pag-honor sa kanila. Wow. Tuloy tayo. Pang-apat na dahilan. Bakit tayo dapat pag-obey? Because you're a Christian. Number 2, because it is the right thing to do. Number 3, because it is commanded. Number 4, obedience brings blessings. Pag ikaw ay sumusunod sa magulang mo, makakaasa ka ng pagpapala ng Panginoon. Ilan ang mga anak na pariwara dahil hindi sumusunod sa mga magulang. Ephesians 6:3. If you honor your father and mother, things will go well for you. And you will have a long life on the earth.
Obedience brings blessings. Alam mo, itong kautusan na ito, fifth commandment from the Ten Commandments. Ginamit ni Moses ito originally sa bayan ng Israel when they were about to enter the promised land. Pastor, ngayon, applicable pa ba yan sa atin? If you honor your father and mother, things will go well with you. You will have a long life. Alam mo, may principle si Pablo dito para sa pag-apply niya ito. When a child obeys his parents, pag sumusunod ang anak, he will escape a good deal of sin. Maraming kasalanan ang maiiwasan niya. Kasi sumusunod ka sa parents. Usually ang parents, hindi magbubuyo sa iyo sa kasalanan. Pipigilan ka ng parents kung gagawa ka ng kasalanan. So if you obey your parents, malalagpasan mo, maiiskapuhan mo, you will escape a good deal of sin and danger. Kasi maraming danger na pwede tayong pasukin. Nung bata pa tayo, mahina pa ang understanding natin, hindi natin naisip ang consequences. Maraming dangers along the path na ma-avoid natin kasi ang mga dangers yan could threaten or shorten your life. Ngayon ko naintindihan yung lolo namin Bawal na bawal kaming lumapit sa dagat. Bawal na bawal kaming maglaro ng mga kutsilyo, ng mga blade. Ay kung minsan, sarap maglaro Hindi maintindihan ng lolo mo, bakit? Yung pala, pag sumusunod ka sa kanila, maiiwasan mo yung mga bagay na naku, hindi ka maiingat, baka maaga kang mamatay. Obedience always brings blessing. Disobedience robs us of blessing. But obedience always enriches us. Kaya dapat lang mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Pag dumating ang time na naiiba ang ugali ng magulang mo, tinuturuan ka ng gumawa na hindi tama, you might want to disobey her because you want to honor a higher, ultimate authority. But you don't lose honoring her. Nandun pa rin yung pag-honor mo sa iyong mga magulang. Wala kang karapatang murahin ang iyong magulang. Wala kang karapatan. Mag-disobey ka with respect. Dahil magulang mo siya. Last Christian father. Sa relationship niya sa kanyang mga anak. Parents din ito, pero father ang ini-emphasize dito Chapter 6, verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Alam mo sa Bible, ang daming istorya, ang daming record ng mga magulang, lalo ng mga tatay, na mali ang pagdala ng kanilang mga anak. Hindi marunong magpalaki. Katulad ng nanay ko, hindi marunong magpalaki sa akin. Hanggang ngayon, di ako lumalaki. Maraming example sa Bible. Halimbawa, si David, pinamper niya si Absalom, yung isang anak niya. Binibaby niya. Yun ang nagrebelde sa kanya. Yun ang gustong umagaw sa kanyang pagiging hari. Maling pagpapalaki. Si Eli, yung isa sa mga judges ng Israel, hindi disiplina yung dalawa niyang anak. Yung dalawang anak brought disgrace to his name and caused defeat to the nation of Israel. Mga example yan ng mga failures ng mga tatay. Si Isaac, he pampered Esau. Ang wife naman niya showered favoritism to Jacob. Di ba? Yung mga nakakalam na istorya. Ano nangyari? Divided home. Nagkawatak-watak, nagkahiwalay si Esau at si Jacob. Si Joseph. Naku, paborito.
ni Jacob. Ginawan pa nung multicolored na damit. Na-envy, ano nga bang envy? Nainggit tuloy ang mga magulang. Kaya, ang mga kapatid, kaya nag-attempt sila, patayin siya, hanggang pinagbili siya. Yan ang mga failures ng mga tatay sa pag-aalaga. Sabi ng Bible, do not provoke your children to anger or to be wayward. To be wayward. Tatay, lalo na mga tatay, meron tayong responsibility sa ating children. Number one, you must not provoke them. Alam mo, sa Roman Empire nung time ni Paul, pag nanganak ang nanay, yung anak dadalhin sa tatay. Babantayan ko anong gagawin ng tatay. Pag pinick up ng tatay, accepted niya yung anak. Pag hindi niya pinick up ang tatay, rejected yung anak. Pwedeng ipagbili, pwedeng ipamigay, pwedeng i-expose hanggang mamatay sa labas. Ganon ang power ng father sa mga anak. During the time of Paul, Roman Empire. In other words, folks, hanggang ngayon, grabe pa rin ang influence ng tatay sa mga anak. So sabi niya, dahil sobrang influencing nyo, don't abuse your authority by causing your child to be discouraged or to go wayward. Paano natin ginagawa ito? Na nagkakamali tayo. Number one, bad example. Maraming tatay, bad example. Mali ang nakikita ng mga anak niya sa ginagawa niya. Pangalawa, how do we abuse our authority? By using hurting language. Oh, kung mamura ang anak. Kung ano-anong sinasabi sa anak. Naalala ko yung experience ko. Teenager pa ako. Doon ako natulog sa sala namin. Yung tatay ko sundalo Madaling araw na umuwi. Pero mabait yung tatay ko. May mga times lang na kanina pa pala siya katok ng katok. Lasing. Later on ako nagising. Pagising ko, binuksan ko. Pasok niya yung tatay ko. Isa lang sinabi, haslo ka nga, unga ka. Yung haslo na word sa amin, wala kang kwentang bata. Tuloy-tuloy sa kwarto. Alam mo, hindi ako nakatulog. Ang sakit ng loob ko talaga. Kaya wala ako kasalanan. Tulog ako Paano ko bubuksan yung... Later on ako nagising. Haslo kang bata ka. Kung minsan yun, mga tatay ko, pag hindi maingat, nako, nakakasugat ang mga binibitiwang salita. Bad example, hurting language, or neglecting your children. Binabaliwala mo by not spending quality time with them. Wala kang time talaga sa kanilang makipag-usap. Dinidisregard mo. Parang nando lang, pero hindi mo pinapansin. Hindi ka nakikipagkwentuhan, hindi ka nagbabanding. O kaya, practicing favoritism. Ang daming mo, pero may paborito ka talaga. Itong iwi mo, may regalo ka. Yun, sakit din yun sa mga anak. Don't provoke your children to get angry. O kaya, unfair ka sa discipline mo. Meron kang mga didisiplina, merong hindi. Mga tatay, ang laki ng magagawa natin sa karakter ng anak natin, sa pag-uugali ng anak natin, sa kinabukasan ng mga anak natin. Kaya sabi ng Paul, don't provoke them. By being a bad example, by using hurting language or words, unfair discipline, favoritism, neglecting them. Ito pang pangalawa, responsibility natin. He must nurture them using discipline and instructions from the Lord.
Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Ang ibang tatay, akala nila dahil may pagkain silang binibigay, may damit na binibigay, at may bahay, ayos na. Hindi nila alam, kailangan ng mga anak nila ng disiplina at katuruan ng mga espiritual na mga bagay. Ang ganda ng example ni Jesus Christ nung lumaki siya. Luke 2:52. Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Folks, ano ibig sabihin nito? Our children need to grow intellectually, physically, yun ang stature. Wisdom intellectually, stature physically, spiritually in favor with God, and socially in favor with all the people. Ang ganda. Yung hindi lang pagkain, hindi lang damit, hindi lang bubong sa ulo. Kailangan ng mga anak natin, yung time natin, yung quality time with them, disiplina, at mga bagay tungkol sa Panginoon. Kaya dapat dinadala natin ang ating mga anak sa simbahan. Kasi ang mga anak natin bombarded with what the world offers them. Ay kung hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos yan, walang kalaban-laban. Ang desisyon nila will be based on the value of the world na natututuhan nila sa TV, social media, sa mga kaibigan. Pero kung exposed sila sa spiritual matters, at least meron silang pagkakataong makapili kung susundin nila ang Panginoon o hindi. Pero yung walang ka-church, wala, nothing. Pagdating sa relasyon sa Diyos, ang value po ng anak natin ay worldly values. Kung ano yung natututuhan sa labas, yun yung value nila. Walang kalaban-laban. So tatay, hindi lang pagkain, hindi lang damit, hindi lang bubong, discipline sa kakaturuan sa Panginoon. Hebrews 12:6. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. Ang discipline kasi ay pagpapahiwatig na mahal mo yung anak. Bakit mo didisiplina pag gumagawa ng mali? Para masaktan? Hindi. Kasi mali ang ginagawa niya, ayaw mong lumaki siya na ganun. Ang ginagawa niya, dahil mahal mo siya. So, when you discipline a child, you are expressing your love for your child. Ang iba naman challenge, sabing, Lord, Father, wag mo naman ako mahalin ng gusto. Folks, fathers, when we discipline our child, let us do it not in anger, but in love. When done in anger, may possibility to injure the child physically or to injure his spirit. May nabasa kong istorya, tatay, naglilinis ng kotse niya. Umaga, nahirapan siya maglinis. Finally, matatapos na siya. Dumating yung toddler niya. May sinulat doon sa bowl ng kanya kotse. Galit na galit si tatay. Pinukpok yung kamay ng anak. Pero niras sa hospital, nabakli yung sandaliri. Naku, yung tatay, grabe ang remorse niya. Bakit ko nagawa sa anak ko yun? Nabigla siya eh. Sinahirapan siya maglinis. Umuwi siya, galit na galit. Nadaan siya doon sa kotseng nililinis siya. Nakita niya yung sinulat ng anak niya. Daddy, I love you. Naku, lalo siyang naiyak. Lalo siyang naiyak. Folks, pag tayo ay galit, at gustong-gusto na nating saktan yung anak natin, i-punish. Don't do it in anger. Sabi nga nila, magbilang ka ng 10. Yung iba naman, maling interpretation. Oh, tama, no? Sige. 1. 2. Hindi, palipasan mo yung 10 bilang. Kasi iba ang palo mo, yung sa kainitan ng
Alam mo ang paniwala ko? When you discipline your child, when you hurt your child, as an expression of love, I believe that inwardly, the child will understand and he will not harbor an ill feeling towards you. Kung minsan nasasaktan natin ang mga anak natin, pero if we do it out of love, alam mo, I believe deep inside yung bata nasaktan, pero deep inside naintindihan niya yun. Hindi siya magtatago ng galit sa iyo. Alam niya, dala yun ng pag-ibig ng tatay. Pero merong pananakit sa anak na talagang, galit na galit talaga. Yun ang huwag natin gagawin. Huwag natin gagawin. Now, alam ko, tinitingnan ko kayo ang tanong ninyo, kailan magtatapos si pastor? Ayan babasahin ko. Conclusion. 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 Ephesians 5. Simula 31. As the scriptures say, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Tingnan niyo susunod. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. So again I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Alam niyo sa passage na ito, talagang binigyan ng Lord ng karangalan ang relasyon ng mag-asawa. Yung marriage institution. Meron nagsabi, love is blind. That's why marriage is an institution of the blind. Pero biro lang naman ata yun Alam mo dito sa passage na ito, God is giving honor to the institution of marriage, relationship ng husband and wife. Ano yung honor na yon? Sabi ng Lord, picture yan ng relasyon ko sa church. What an honor. Sobrang honor na binibigay ng Panginoon. Yung relationship ng husband and wife is a picture of the relationship between Jesus Christ and the church. What an honor. Pero, what a responsibility din. Laki rin responsibility. Dahil picture yan ng relationship ni Jesus Christ at church. Kaya, ang responsibility natin, ang relationship ng mag-asawa should testify to the honor of Jesus Christ. Yan ang responsibility. Ang laki din responsibility noon. On the one hand, honored na honored tayo. Wow, picture ni Jesus at ng church. Pero ang responsibility, malaki din. Dahil nga picture yan, meron tayong responsibility na sa relasyon nating mag-asawa, kailangang na-honor ang ating Panginoon. Folks, alam mo, isa lang heaven doon sa taas. Pero kung may heaven sa earth, yung Christian home. Ang suggestion ko po, basahin nyo ito. Simula Ephesians chapter 5. Pagbulay-bulayan ninyo. Kung ano ang mga bagay na dapat ayusin, dapat baguhin sa relasyon mag-asawa, sa relasyon ng magulang at mga anak. Andiyan lahat. Pag-aralan maigi, basahin maigi, ipag-pray sa Lord na tulungan ka na ang iyong home, ang iyong relationship with your wife, ay yun ang heaven dito sa daigdig na ito. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, ang salita ng Diyos, hindi bumabalik sa Kanya na hindi ginagampanan ang purpose nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng Lord sa mga asawang nandito, lalaki, at sa asawang mga babae. Hindi ko alam kung anong mga dapat baguhin sa relasyon natin.
relasyon natin sa ating mga anak. Pero andyan, di tayo iniwanan ng Lord sa kadiliman. He made His Word available. He made His wisdom available through His Word. Pwede nating basahin, pwede nating pag-aralan, at pwede nating i-apply. When it comes to application, alam ko hindi natin kaya. Kaya nga, may Holy Spirit na nanirahan sa atin. If we pray to God, the Holy Spirit will begin to move and do His thing in the relationship inside the home. Lord God, tinataas ko po ang bawat pamilya sa church na ito. Lord, we understand wala pong perfect na pamilya. Meron lang kaming perfect na Diyos. Pero araw-araw, Lord, ay gumagalaw ka sa buhay namin. Gumagalaw ang banal na Espiritu. Gumagalaw ang iyong salita sa aming mga puso. Upang kung may mga bagay na dapat ayusin sa loob ng tahanan, maging willing kami, Panginoon, sa paggalaw mo. Kung may mga pagbabago na dapat gawin ni Mr., pagbabago na dapat gawin ni Mrs., pagbabago na dapat gawin ng mga anak, Lord, ang isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo and he desires to honor you sa loob ng tahanan, open na open ang heart niya, Panginoon, para gumalaw ka at baguhin mo yung dapat mga baguhin. Kausapin mo po ang bawat isang narrator, lalo na yung ngayon nararamdaman niya talaga na siya ang kinakausap ng Panginoon. May mga pagbabago na dapat mangyari. Help us to be willing. Help us to be willing to change, O God, as we allow you, Lord, to speak to us. Kilala mo kami, Lord. Kilala mo yung ngayon ay nagpipray na nagsasabing, Lord, kinausap mo ako. Kinausap mo ako, Lord. Tulungan mo ako na magsimulang magbago para maayos ang aming tahanan. I commit to you every family that we represent in this church, Lord. Thank you, Father God. Nothing is too late. There is always hope for a person who submits to the Lordship of Jesus Christ. Nothing is too late. God wants to move in our midst. God wants to move or to heal our families, Lord. Salamat, Panginoon. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. 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 At ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Okay. Ikaw na, Jello, ano? Mag-pray tayo. Panginoon, salamat o Diyos sa mga pagpapalang ibinibigay mo, ibinubuhos mo araw-araw sa amin. Nais aming magpahayag ng pagpapasalamat sa iyo at pagkilala na ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Salamat sa pagkakataong makapagbigay at maparangalan ng pangalan mo sa aming mga resources. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tiyak po ba tayo na nakamaya natin lahat? Katabi natin. Sa tabi, sa harapan, sa likod.
Binigay na po ba natin ang napakasarap nating mga ngiti? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Tawagan po natin si Pastor Rudy. Mga anak, handa na ba kayong sumunod? At mga asawang babae, handa na rin ba kayong magpasakop? Mga asawang lalaki, handa nyo bang mahalin ang inyong mga asawa ng gaya ng pagmamahal ni Kristo? Ang utos ay hindi lang para sa anak, kundi para din sa mga magulang. Kaya bilang mga tunay na Kristiyano, gawin nating langit ang ating tahanan. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Mga salita mong nagpapaalala sa amin that there is heaven here on earth. And it can be found in a Christian home. Dalangin ko, O Diyos, bawat isang naririto na nakinig, tumanggap ng iyong mga salita, maisapamuhay ito unang-una sa loob ng aming mga tahanan. Dalangin kong mangusap ka sa amin bawat araw sa pamamagitan ng mga salita mong ito. At patuloy kaming magpasakop sa iyo bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng iyong mga salita. Marahil dumarating kami sa puntong nakakalimot, ngunit salamat dahil patuloy mong pinapaalalahanan ang bawat isa sa amin sa mga simpleng bagay na nanggagaling sa iyong mga salita na dapat naming gawin upang matanggap namin yung inihanda mong pagpapala. Ama, marami pong salamat sa pangungusap mo sa buhay po namin sa umagang ito. Ipinagkakatiwala namin ang aming pag-uwi. Samahan, gabayan at ingatan niyo po kami hanggang sa makauwi kami ng ligtas at matiwasay sa aming mga tahanan, Panginoon. At dalangin ko itong haharapin po naming linggo. Ikaw ang sumama sa amin sa lahat po naming lakad, sa lahat po naming gagawin, maging matagumpay ang bawat isa sa mga ito. Samahan mo kami at maging pagpapala ang bawat isa sa buong linggong ito. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ang siyang mapa sa amin mula ngayon hanggang sa mga susunod pang araw ng aming buhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.